Ka-curious, panoorin pa natin ang video na ito. So yan po ang kapatid na Potobot ang kasagutan doon po sa iyong katanungan na meron, ayon sa ating napakinggang video, maraming hindi nakasulat sa Biblia na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo at marami ding hindi talaga nakasulat sa Biblia. At kung ano lamang po yung mga nakasulat ay yun po yung mga importante. So meron siyang sinagot dito na isa pong taga-subaybay niya na patungkol nga doon sa mga bagay na hindi nasusulat, no, na hindi na nga raw dapat yun pag-abalahan pa. Kaya kung ano lang yung nasusulat, yun lang daw ang dapat na paniwalaan. Although wala ka namang mababasa sa Biblia na paniwalaan lamang kung ano ang nasusulat. Wala pong ganong utos. So sariling unawa lang, sariling pagpapahayag, pagpapaliwanag, na wala namang batayan sa Biblia. Okay, so ito po yung una niyang pahayag at ito po yung una rin natin sasagutin sa kanya. So ipagpapatuloy lang po natin ang kanyang sinabi. Para sa kaligtasan. Yung mga iba, mga kaibigan, ay maaaring mga himala, mga pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo. Pero yun ay hindi na po pinasulat, mga kaibigan, ayon po sa ating napakinggan, doon po sa libro ng Juan, kung bakit hindi po naisulat ang mga iyon, maaari hindi na po yun importante para sa kaligtasan. Ang Biblia... Ayan, ito. Bigyan ko muna po ito ng linaw, mga kapatid, no? Dahil according sa account ni San Juan kasi may mga bagay na ginawa si Panginoong Hesukristo na himala na hindi na naisulat. No, basahin natin yan at bibigyan natin ng linaw. At hindi na daw yun importante. Kaya nga daw hindi naisulat dahil hindi daw yun pumapatungkol daw sa kaligtasan. Mali po yun. Mali po yun, no? Kasi basahin muna natin ang Biblia, mga kapatid, no? John 21:25. Ito yung talata na pinangahawakan nila na yung mga bagay na hindi nasusulat, hindi na importante. Importante po yun. Actually, utos at aral din po yun, no? Basahin po natin ang Biblia. Sabi dito, at mayroon din namang iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus. Tandaan po ninyo ang ginamit na term. Mga bagay na, iba't ibang mga bagay na ginawa ang ating Panginoong Hesukristo. So mayroon siyang mga ginawa na iba't ibang bagay na kung susulating isa-isa ay inaakala ko na kahit ang sanglibutan ay hindi magkakasya ang mga aklat na susulatin. Yan. So ang dami palang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo na iba't ibang bagay na hindi na naisulat. No, dahil kung isusulat nga, hindi magkasya ang mundong ito. At kung babalikan po natin ang 20:30 ng nasabing aklat din ni Apostol na Juan, sabi ni Apostol na Juan, gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kaniyang alagad, no? Maraming tanda sa harap ng kanyang alagad na hindi na nga susulat sa aklat na ito. So ito yung mga bagay na ginawa daw ng ating Panginoong Hesukristo na hindi na nga susulat, no? At ang sabi ni Isil TV, hindi na daw yung kinakailangan yung mga hindi na isusulat kasi wala na daw yung wala nang kaugnayan sa kaligtasan. Meron po yun. Kasi ang sabi po niya na Lucas ang gumawa ng aklat na gawa, no? Ito po ang sinabi ni Apostol Lucas. Ang unang kasaysayan na ginawa ko o Teofilo ay tungkol sa lahat. Tandaan natin ano daw? Tungkol sa lahat na pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. Ang lahat pala na ginawa ng ating Panginoon ay itinuro din niya. No? Lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus. So yung mga bagay na hindi nasusulat, kahit pa hindi sinulat, itinuro yun. At wala yun sa Bible, kaya nga hindi pwede maisulat kasi kulang ang mundo paglagyan sa lahat ng ginawa natin Panginoong Hesukristo. O, yun bang mga bagay na yan na lahat na ginawa at pinasimulang ginawa ni Panginoong Hesukristo at itinuro, ay ipinaturo ba yan? Of course. Di ba? Sa Great Commission, Mateo 28:19, 20, ito po ating mababasa. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ginapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko.
Pinapaturo pala yung lahat ng mga bagay na inuutos ng Panginoong Jesucristo eh. 'Di ba? Lahat ng kanya mga ginawa at itinuro. Sabi sa Gawa 1:1, ang lahat ng mga pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. Kaya nga mali po kapag sabihin natin na may mga bagay na hindi na kinakailangan pang tignan dahil nga daw hindi na nasusulat. Yung mga bagay na hindi na nasusulat di daw yung importante, mali po yun. Pagdating sa kaligtasan, importante po yun. Lahat ng mga ginawa ni Panginoong Jesucristo, aral po yun. At itinuro po yun sa mga apostol, ipinapaturo po yun sa mga alagad. Halimbawa na lamang, dito sa unang Korinto 11:2, kung maalala nyo, tinanong ko dito yung pumasok dito na MCGI, si Tatay Ray, dito sa unang Korinto 11:2, kung ang katuruan ay Biblia lang talaga, bakit dito, nung tinanong ko siya, sa talatang ito, kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naalala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo na gaya ng ibinigay ko sa inyo. So mayroon palang katuruan si San Pablo na ibinigay sa mga taga-Korinto na inaalagaan. At tuwang-tuwa si San Pablo. Kaya tinanong ko siya dyan yung kasamahan ni Isil TV na si Tatay Ray na pumasok dito. Anong katuruan niya na iningatan ng mga taga-Korinto mula kay San Pablo? Biblia daw. Hindi. No, kasi kung babasahin mo yan sa unang Korinto 11:2, tradition po yan. For holding the traditions just as I pass them on to you. So mga tradition po, ang daming tradition na itinuro ang mga apostol na hindi na nasusulat. Kaya nga, Bible plus tradition, yan ang paniniwala ng Katoliko. Tapos meron pang isa, magisterium, simbahan mismo. No, kaya nga makikita natin sa simbahan natin, meron po tayong tinatawag na Catechism of the Catholic Church. No, yung mga utos, dikrito ng simbahan na ibinaba na siyang opisyal na katuruan ng simbahan. At meron din tinatawag na decrees from the popes. No, yung tinatawag na encyclical letters na by the virtue of the authority of the pope, meron sila kapangyarihan na magbigay ng utos na gawin ito sa panahong ito. Sa kanilang mga encyclical letters, no? Ang dami niyan. Yun ba? Mali ba yun? Hindi ba yun biblical? Biblical po yun. Ang simbahan, pwede po sila magbigay ng decree. Ayon na rin sa unang ginawa ng mga apostol, no? Dito sa Gawa 16:4, mga kapatid. Ayan. At sa kanilang pagtahak sa mga bayan, ay ibinigay sa kanila ang mga utos na inilagda ng mga apostol. Di ba? May mga utos ang mga apostol na nilagdaan ng mga apostol at ng mga matatanda sa Jerusalem upang kanilang tuparin. Hindi lang Bible, no? Yung mga apostol, meron silang ginawang mga utos, no? Sa sa Greek niyan, dogmata. Dogma, aral. Dogmata, hindi Bible. Dogmata yan sa Greek. Ng mga apostol at ng mga matatanda sa Jerusalem upang kanilang tuparin. Kung babasahin natin yan sa King James Versions, decrease po yan, hindi Bible. Ang utos na yan, hindi po Bible. Decrease. And as they went through the cities, they delivered them the decrees for to keep. They were ordained of the apostles and elders which were at Jerusalem. Di ba? Hindi lang puro Biblia ang aral ng apostol at ng mga matatanda sa Jerusalem nung panahon nila. Mayroon silang mga dekrito, mga kautusan na galing mismo sa kanila na pinapasunod doon sa mga taga-Jerusalem. Decrees, sa Greek nan, dogmata, dogma, kaya nga sa simbahan mayroon tayong dogma. Dogmas of the church. No, 4 dogmas of Mary. The dogma about purgatory. Kaya hindi po puro Biblia lang. The Bible itself, no, teach us ano yung mga utos na dapat nating tignan, ano dapat yung mga aralin. Bible, yes, no? 2 Timothy 3:16 na all scriptures, no, inspired by God at nakakatulong sa pagtuturo at pagtatama sa mga mali. Yan, Biblia. Pero may tradisyon, di ba? Unang Korinto 11:2, San Pablo, tuwang-tuwa siya sa taga-Korinto kasi yung tradisyon na kanyang itinuro sa mga taga-Korinto, pinangalagaan. At sa Gawa 16:4, ang mga apostol mismo at may mga
mga mga matatanda sa Jerusalem. Gumawa sila ng decree, dogma by their own authority. Yan po ang pinapangalagaan ng simbahan. Bible, tradition, magisterium. Yung mga utos ng mga apostol nung una na sinabi nga niya kay Timoteo na pangalagaan yan, yung utos na yung aral na ibinigay ko sa iyo, pangalagaan yan. No, tinatawag niyan deposit of faith sa King James Version. Ibinigay niya kay Timoteo yung deposit of faith, yun ang pagkasabi sa King James Version, na pangalagaan yan. Kaya hindi po tayo puro Biblia lang. No? So malinaw na yung sabi ni Isil TV na yun daw John 21:25 nagpapahiwatig ng mga ginawa ng Panginoong Jesucristo daw na hindi na naisulat kaya hindi na daw importante kasi wala daw yung kaugnayan sa kaligtasan. Meron po yun. Gagawa ba ang Panginoong Jesucristo ng mga bagay na walang kaugnayan sa kaligtasan? Di ba? Pumunta ang Panginoong Jesucristo dito para magturo, para magpatotoo, tapos walang kaugnayan sa kaligtasan? Ano ba naman yan? Di ba? Napaka-illogical naman pag ganun tayo mag-isip. Okay? So malinaw mga kapatid na hindi po talaga aral ng mga apostol ang Bible alone. Wala pong ganung aral na hindi na daw importante yung mga bagay na hindi na nasusulat. Saan kaya mababasa sa Bible yun? Sila lang nagsabi nun. No? Tandaan natin, lahat ng ginawa, no? Lahat daw ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo at itinuro. So lahat ng ginawa niya itinuro yun. Pati yung mga hindi na isulat. Kasi kung isusulat yung sabi ni Apostol Juan, walang mapaglagyan ang mundong ito sa kadami. Tapos sabihin lang natin na walang kaugnayan sa kaligtasan yun. Hindi lang kayang isulat sa sobrang dami. Pero may kaugnayan sa kaligtasan po yun mga kapatid. Di ho ba? So balikan po natin ang atake ni Isil TV mga kapatid. Yan po kasi mga kapatid, ito ay kasulatan ng Diyos. Ito yung bylaws, no? Ito yung kautusan. Nandito lahat yung mga kailangan natin para maligtas. Yung mga hindi... Saan kaya yan mababasa, mga kapatid, no? Saan kaya mababasa na lahat daw na kinakailangan natin ay nasa Bible na para mailigtas? Mali yan, actually. May pahayag ating Panginoong Jesucristo nung nangaral siya sa templo, sabi niya, sinasaliksik niyo ang kasulatan para sa habang asa buhay na walang hanggan. Imbis na hanapin niyo ako, mas hinahanap niyo ang kasulatan. Meron yan sa John 5. Nakalimutan ko lang yung specific numbers, pero meron yan. Tinuligsa niya ang mga Hudiyo kasi ang mga Hudiyo mahilig sa batas ni Moises, Torah. Di ba? Mahilig ang mga Hudiyo sa ganyan. Pinagmumukha nila ating Panginoong Jesucristo na walang karapatan sa batas Hudiyo. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, sinasaliksik niyo ang mga kasulatan para magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Pero hindi natuwa ang Panginoong Jesucristo noon. Kaya walang pinagkaiba si Isil TV noon. No, na ang Biblia daw, sa Biblia lang daw makikita natin ang lahat. Mali po yun, no? Mamaya, pagkatapos ito, titingnan ko yung talata na yun na sinabi ng Panginoong Jesucristo. Sinasaliksik niyo ang kasulatan para makakita kayo ng buhay na walang hanggan pero hindi natuwa ang Panginoong Jesucristo. Tinuligsaan niya ang mga ganyang pag-iisip. Kaya itong pag-iisip ni Isil TV, kung dito pang Panginoong Jesucristo sa lupa, tutuligsain to. No? Yung mga ganyang pangungusap, tinuligsan na niyang Panginoong Jesucristo yan sa mga Hudiyo, mga kapatid. Kaya wag po kayong maniwala dyan, no? Na Biblia lang talaga, wag kayong maniwala dyan. Patuloy natin. Hindi na nakasulat, wag mo nang hanapin. Kung hindi mo maganap yung mga bagay na hindi na isulat dito sa Biblia, wala ka ng kasalanan doon, hindi mo na pananagutan yon kasi hindi naman nakasulat. Ang Panginoon ay alam na yun. Alam na yun ng Panginoon. Mga kapatid, hindi ka nahahatulan doon sa hindi niya ipinasulat. Kaya wag mo nang dapat dagdagan. Nalala ko lang tuloy, di ba may sabi rin sa Bible, saliksikin niyo sa kasulatan, sinabi rin yun eh. So, dapat nga kasi balansi ang ating paniniwala, ang ating pong mga pinaniniwalaan, no? Hindi po pwede na
ano yung sinabi niya na wag nang hanapin yung mga bagay na hindi nasusulat. Sinabi din kasi saliksikin yung mga kasulatan eh. 'Di ba? So magsaliksik ka rin. So talaga iba-iba po talaga ang kanila pong paniniwala no at katuruan sa banal na kasulatan dahil lamang sa katuruan ni Brother Eli Soriano. Actually, yung video po na ito, bago po ito, nag-play po siya ng video ni Eli Soriano no na hindi ko na tinapi kasi ang binabanata ni Eli Soriano kasi doon Iglesia ni Cristo. So dito ang binanata naman niya Katoliko. Punto por punto ang CFD at si Archbishop Socrates Villegas. Kaya pagpatuloy natin. Itong mga CFD kasi, kung ano-ano ang idinadagdag, mga kababayan, no? Kung ano-ano ang inilalagay sa kanilang aral, yung rosary, yung purgatorio, yung mga, mantakin mo pati yung pintuan ng langit, yung kaban ng tipan, pagdadasalan po nila, mga kaibigan, kung ano-anong ginagawa nitong mga taga-punto por punto. Ayan, bigyan na natin ng linaw yan, no? Yung kaban daw ng tipan, dinadasalan daw natin, no, mga Katoliko. Dahil daw sa aral ng punto por punto. Yan kasi walang mga alam yun eh. Kaban ng tipan, hindi naman literal na kaban ng tipan yan eh. May kaban ng tipan pa ba ngayon? Wala naman na, no? Yung kaban ng tipan na yun, Ark of the Covenant, si Mother Mary yun. Humihingi kami ng panalangin, kaya nga, Ark of the Covenant, pray for us. Kaban ng tipan, ipanalangin mo kami. Hindi yung kaban ng tipan na literal. Si Mother Mary yun. Si Mother Mary ang the Ark of the Covenant sa New Testament. Psalm 132:8. Sabi ni San David, arise, O Lord, you and thy covenant. Sino yung covenant ng Panginoong Jesucristo? Ang ating inang Birheng Maria. Kasi sa Old Testament, ang kinalalagyan ng yung mana na galing sa langit, yung Ark of the Covenant na pinagawa kay Moses, doon nakalagay. Prefiguration po yun sa the bread of life sa New Testament na ang ating Panginoong Jesucristo na ang kanya pong pinaglagyan, ang ating inang Birheng Maria, sinapupunan ng inang Birheng Maria. Kaya si Mother Mary is the Ark of the Covenant sa New Testament. No? Mag-aral kasi kayo ng typology. Diba? Kung ano lang marinig, tulig sa agad. Magtanong ka muna bago ka magtanong ano yung Ark of the Covenant na yon. Si Mother Mary yun. Maririnig mo yan sa namin, sa litanya. Ark of the Covenant. Pray for us. Hindi yun talaga literal na ang Ark of the Covenant dinadasalan namin. No? At turo daw natin yung dinagdagan daw natin kasi wala daw sa Biblia yung purgatory, yung rosary, no? Wala daw yan sa Bible. Pero turo yun ng simbahan. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ang nakikinig sa simbahan ay nakikinig sa akin. Tapos ang sinabi naman niya sa simbahan, ano man ang inyong ipahintulot dito sa lupa ay ipahihintulot ko sa langit. Anong mali doon? Anong mali doon? Ganun ang utos eh. Sinabihan niya ang kanyang simbahan, ano man ang ipahintulot niyo. Ngayon, kung hindi kayo makagawa ng sarili ninyong aral na wala sa Bible, therefore, hindi kayo ang tunay na alagad ng Diyos. Kasi wala pala kayong authority. Kung wala sa Bible, hindi kayo pwede magturo. Pero sa Bible, ang simbahan na itinatag ng Panginoong Jesucristo, binigyan niya ng authority. Ano man ang inyong ipahintulot? Ipinahintulot ba ang purgatory? Yes. Ipinahintulot ba ang pagrosaryo araw-araw? Yes na yes. So kami ang biblical, hindi kayo. So, sana marinig mo to, Isel TV, para matauhan ka naman. Huwag ka puro Soriano lang, no? So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan
sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.